Palakpakan natin ang EN Campus ng May Kawayan. And we are thanking God. Tama si Rizal. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan at ng Victory May Kawayan. Salamat, Campus Missionaries. Ang ating campus director, si Sir Benj. At saka si Ron, ating campus director din. At sa ating campus director na si Rose. Director. Missionaries na pala. Malay mo, promote na natin. Okay. Anyway, salamat din kasi nung nakaraang eleksyon, tumaas ang percentage ng voters natin na nag-participate. In fact, history says that the midterm election is the highest so far na turnout ng mga voters. Bakit? Maraming kabataan ang nag-participate. At ang Diyos natin ay mabuti, may pag-asa rin sa ating bayan kasi ang ganda po ng resulta, not particularly kung sino yung nanalo, or kasama na rin po natin, but how the Filipinos voted. Tapos, hindi pa siya magulo, meron mang problema, pero hindi siya masyadong malaki. In fact, sa Lanao del Norte or Sur, lagi silang may failure of election. Pero this time, wala. Ibig sabihin, at saka ito atang fastest, alam na kagad kung sino ang nanalo. Salamat sa Diyos. Bagay na bagay yan sa ating series na may pag-asa sa Panginoon at may pag-asa sa ating bayan. Okay? Yan pala. Salamat, anak. Okay. The earth is not actually the center of the solar system. Ano ang center ng solar system? Sun. At nagre-revolve around the sun ang mga planet, including the earth. Pero itong solar system ay incredibly, very, very small kung ididikit siya o kasama niyang Milky Way. Di paliit na ng paliit yung ating pinakatayuan. Pero itong Milky Way ay tuldok lang sa buong universe. Kaya i-zoom in natin. Milky Way, mas maliit. Ang mundo, maliit. The earth is just a speck. Ngayon, gaano pa kalaki ang tao na nasa loob ng mundo na mas maliit at gatuldok sa solar system, sa Milky Way, at sa universe. Pero ang tao, ang pinaniniwalaan niya, he believes, he acts, that as if he is the biggest guy and the center of the universe. Kung makaasta. Pero pag tiningnan natin, this is the earth. Gatuldok. Saan pa ang tao? At surprisingly, man who is just a speck, yung rule of God, the sovereign rule of unity and order, and His universal design of love are being challenged by whom? The speck. Ang tao. Because of their pride and self-centeredness. Kaya dito sa ating ika-apat na lesson sa ating series, ang titingnan natin, ibabalik natin universal rule ni God at sovereign order and unity sa pamamagitan ng pag-asa. At this afternoon, titingnan natin yan, yung pag-asa ay mapapakita natin sa pagbibigay ng pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Gaya ng inutos ng Panginoon. May I ask you to please rise up, and Roma here, please lead us in reading our text for this afternoon.
This is Romans 12, verses 9 to 21, to be read by Roma, reading the book of Romans. Romans chapter 12, verse 9 po sa page 552. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints, and seek to show hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Thank you, Roma. You can be seated. Mamaya po tayo magpipray. Okay, dito po yung ating series on pag-asa and hope are in the context, according to the Romans. Tinitingnan natin ito, sa context siya ng kahirapan, sa tribulation, pero hope yung pinag-uusapan natin. And in fact, last week, si Paul pa ay nagsabi sa atin na tayo ay hindi lang nung last week na isa pa, na mag-rejoice. Kaya ang pinaka-text natin, ang pinaka-heart of the text will be in Romans 12, verse 12. Anong sabi dyan? Rejoice in hope, be patient in tribulation, but be constant in prayer. Contribute to the needs of the saint and seek to show hospitality. Pag chinek po kagad natin yan, makikita po natin yung hope na nagre-rejoice ay nakakonect sa contribution natin sa need ng mga tao. So our hope is best manifested in serving people. In fact, ang sabi niya, contribute to the needs, show hospitality. Pag tiningnan po natin needs of the saint ng magkakasama, pag show of hospitality, nakakonote po siya sa stranger. So hindi ka lang nakatingin sa mga kapamilya mo, kapatiran mo, pero itong command na in times of sufferings, may hope ka kung ikaw ay maglilingkod at magbibigay ng pagmamahal sa iyong paligid. It is under the major general principle and command ni God doon sa Book of Romans, sa sinabi ni Paul. Anong sinabi ni Paul sa Book of Romans 12 verse 1? Anong sabi niya? I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of God, to what? Present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Anong sinasabi? Present yourself as living sacrifice. So hindi siya nag-uusap lang ng ritual na sakripisyo. And in fact, nung sinabi niyang living sacrifice, it is consecration of ourselves. Remember, we are set apart for God. Kaya ang sinasabi ni Paul sa atin, we present ourselves as set apart for God. And particularly in this lesson, set apart tayo to do actual and practical service or worship. Okay naman tayo nag-worship dito, but this is different. Yung push niya, hindi ka lang nag-worship dito, but you actually kumikilos yung kamay at paa mo sa paglilingkod sa mga nangangailangan at sa kapwa mo kapatiran. Ang ganda lang, masaya lang tayo mag-worship. Di ba po? Pero di ba sa kasama sa worship din yung minsan, dudukot ka, hindi minsan, dudukot ka.
Magbibigay ka. That is the actual, the practical side of worshiping God. That's the actual side of offering to God. So medyo pagdating dito sa 12 ng Romans, kasi Romans 1 hanggang 11, all about theology, o yung doktrina ng ating pagiging Kristiyano o ating pagiging niligtas ng Panginoon. Pagdating ng 12, sa buhay mo na. So dito, ay appeal nyo, i-actual ang service mo. Mabilis, magpuri sa bibig at sa pagkanta, pero ano yung pagpupuri mo after na ikaw ay nagpuri at kumanta ng pagsamba sa Diyos? This is our heart to love and our hands and feet to serve other. Ready na po kayo dito? Praktikalan to. Actually, kaya ako nagaganyan. Nakakatakot kasi yung subject ko. Love is universal, di ba? Sa kanta, nandoon na yung pag-ibig. Sa kwento, kahit bakbakan yan. Yung bidang lalaki, pag-ibig pa rin. Sa babae at sa pamilya niya. Love is everywhere. Unfortunately, this is a very difficult subject. Alam nyo, na nagpipreach na ako, tinitingnan ko na, patay na tayo dyan. Kaya alam nyo po ba yun, sa subject na ito, nanginginig ang lolo nyo. Kasi pag tinek mo na yan, mamaya makita nyo kung gaano kahirap magmahal. Kung gaano kang iyo, ibibigay mo sa iba. Are you with me? Ganun iniisa-isa ko. Naku, kailangan ko palang mag-pray ng gusto. Kasi love and service and faith to God, hindi yan nanggagaling sa alikabok. Hindi yan nanggagaling sa bituin. Nanggagaling yan sa importanteng pinagkukunan ng tunay na pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, the aim of our charge or the aim of this preaching, the aim of this instruction is that love that issues from a pure heart and a good conscience and sincere faith. Because the Word of God, the instruction of God, is forming and transforming in our hearts how to love and how to serve one another. Yet, in spite of difficulties, may problema ka rin, pero ang sabi pa rin, you can still love and serve others. Kaya, dito pa lang tayo magpipray. Ipagpipray natin na, Lord, yung instruction na maririnig namin, tagos sa puso at kaluluwa namin. Kikilos ngayon yung mga kamay namin at yung mga paa namin sa actual living sacrifice. Let's bow our heads. Huwag na kayong tumayo. Father, yes, we must admit that we on our own cannot really love others. Kasi default na namin, kahit Christian kami, is to love ourselves. Kaya this time, may the power of your words and instructions formed in us even transform our hearts and perspective to really obey and give ourselves as living sacrifice, holy and acceptable to you. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bakit ba tayo, sabi ni Paul, in hope, in tribulation, in suffering, can help and love one another because we are one in Christ. Look at the upper verses or below verses ng 12:1 sa 4. For as one body, we have many members, and the members do not all have the same function. So, we, though many, are one body in Christ and individually members one of one another. Bakit ang in-emphasize? Iisa po kayo. Iisa po tayo bilang mga Kristiyano. In fact, itong symbol na one body in Christ is so beautiful para makita na everybody is, all the member is connected to the head. Kapag naglalakad ka na kamay ka lang, kamay pa, tapos naglalakad, wala ka sa body, hindi ka one. Di ba pa? Kung paa ka na humahawak, hindi din. Lahat connected tayo kay Christ. That is a commonality. That is the one and the unity kagad. Di ba? Kung hindi tayo connected kay God, paano?
So agad-agad yung connection natin kay God. And not only that, kasi body connected to one another. So tingnan niya po, kaya imposibleng hindi maging one. Pinili ko po ito kasi ito'y parang makinarya. Iba-ibang hugis, iba-ibang kulay, pero nagpa-function ng iba-iba, paikot na pa gano'n, iba pa ganito, pero in one pa rin ang kanyang pupuntahan. Iba-iba ang ating mga ginagawa at ang ating function sa buong katawan. Pero iisa pa rin ang puso at ang katawan sa iisang gustong gawin. So as a church, ganun po tayo. Iba-iba ang ating function ay this time is preaching, kayo listening, may nag-a-usher, may giver, may take. Lahat po nag-function pero iisa pa rin. Dahil iisa po tayo, naapektuhan natin ng bawat isa. Pag na-bless isa, nabe-bless ang lahat. Di ba kanina, pumalakpak kayo, napanood nyo, everybody is blessed. Tapos napakinggan ko si Precious at si Roma dito, na-bless tayo. Tapos na-videohan pa tayo ng setup, pati mga maliliit na bata. We bless, we bless. Pag nasaktan naman ang isa, nasasaktan tayo. Honestly po, ilang araw na yung parang nanghihina ng lulumo kasi may namatay last the other week, tapos yung Sabado, pagbukas ko ng FB, namatay naman yung isang member, tatay na naman. So diba, one is hurt, everybody is hurt. Kasi one body tayo. Hindi naman yung isang sabi nung kamay, ay, nasaktan siya, ha 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 ha. Hindi. Kaya kapag pinagpapala, pagpapalain ng lahat. Pag nasaktan, nasaktan lahat. Pero ang problema, ang shocking is when parts of the body hurting each other. Sabi ni Satanas, sige, magkagatan kayo. Mauubos kayo, wala pa akong ginagawa. Pag may ginawa pa ako. So, parang weird. Even in the mind, ni God, at sa salita ni Paul, imposible nagsasakitan ng mga miyembro ng iisang katawan. Susuntukin ng kamao ang mukha. Tatadyakan naman ng isa yung isa. So it's very strange that people inside the community or members of the family hurting each others. Diba? Ang weird. Kaya meron tayong red flag dyan. Alam nyo, ginugel ko, pag sinasabing red flag, ang relationship mo, may sintomas na, di chapang forever. Diba? Pag may red, wag mo na yan sagutin. May red flag yan eh. Diba? Ngayon naman, hindi. Alam na ni God kung sino tayo. Ang red flag is for us. So as a church, if we are hurting each other, take note. Kung nagsisipaan tayo, o hindi tayo nagpapansinan, take note. Kapag hindi tayo nagpa-participate at nag-i-involve sa church, tingnan niyo yung testimony nung isang mami, yung isa dating anak niya, alibay ng alibay. Ayaw mag-participate sa church. Pero nakita niyo yung ayaw mag-participate sa church. Nandito siya, nagba-Bible reading. Ibig sabihin, not is. Pati si Precious, ayaw niya yan, di ba po, anak? Pero tingnan niyo, nandito. Ganun yun. I'm inviting you to just, please, get involved. We are one. We have to serve and love one another. Subukan niyo maramdaman ang pag-ibig ng kapatiran. Subukan yung maramdaman ang pag-ibig ni Pastor Ray. Binenta talaga yung sarili. Sasabi mo, sana hindi na lang ako pumunta. Joke lang. Diba? Subukan yung maglingkod, mag-usher. Ang dami ditong, palakpakan nga natin yung bago lang na nag-register sa serving team. Ang sasaya. Sa July ata, magpapaano tayo? Sa sign up? Yun na ha. Diba, tingnan niyo po, in hope, we can serve one another because we are one in Christ. Kasi binigyan niya tayo ng gifts. Having gifts that differ according to the grace given to us. Everybody ay may asset. Ang anak ng Diyos, mayroong kaloob. Iba-iba nga lang. Pero,
Sabing ganito, let us use them, if prophecy, in proportion to your faith, if service, in our serving, the one who teaches, in his teaching, the one who exhorts, in his exhortation. Pero look at this, ang gift ay grace na God. Kaya nga gifts. Ang red flag dyan ay yung gift mo, sense of ownership. Hindi mo nga ibibigay. Hindi mo nga ipaglilingkod. Akin to eh. Akin lang to. Mga kapatid, sino dito pinanganak? May damit na, may coach, sapatos na. Hubad po tayong lahat. Ano mang meron tayo ngayon ay kaloob ng Diyos. Kahit negosyo yan, kahit kayamanan yan, kahit estado yan, yan ay kaloob ng Diyos. Especially in the context of the church. They are just grace. Hindi just na mababa. Ibig sabihin, ito ay dahil lamang sa biyaya. Kapag may sense of ownership ka, hindi mo pamimigay. O kung gagamitin mo, it is for my own sake. Kaya red flag ka na naman dyan. Huwag mga babae sumagot ng makasariling lalaki. Na puging-pugi sa sarili niya. The gifts are only by grace and for the what? Irisara sa atin. That is for the common good. For the ministry of God. Whenever we give, ibinibigay yan para sa ministry ni God. Yung ibibigay pa natin, aabot pa yan sa Macau. Kasi yun, everybody contributes for the common good. The one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, and the one does act of mercy with cheerfulness. Tingnan niyo po to, kanina, kung meron kang kaloob, gamitin mo. Kung nasa IT ka, sali ka dun sa pag IT? sa communication. Kailangan po naming teacher sa kids. Baka gusto mo mag-teacher. Kung hindi naman, pastor, hindi ako marunong magturo. Di ikaw na lang bastonero ng mga bata. Bastonero talaga. Security, pag meron pong tatay doon, tatahimik, tuwang-tuwa yung teacher. Kasi ando doon yung tatay, nakaganyan lang. Oh. Gift mo yon because innate na sa tatay ang discipline. So yung mga bata na lilisaw-lisaw, gumaganyan lang, papasok pa. Yun, gumaganon. Si teacher, tsaka yung mga iba pang, sigaw na, tumahimik kayo. Pagpasok na ni Kuya Noriel, yung nandoon kanina, pasok, tahimik na sila lahat. Marami pong pwede nating pagsama. Kasi po yan, gamitin daw. Pero what is the attitude? Anong attitude? Generosity. Ibig sabihin, private. Ang ibig sabihin ng generosity dyan ay private, humble, and freely sharing. Hindi yung binibigay mo, nagbigay ako, ilagay niyo yung pangalan ko dyan. Hindi naman galing sa kanila yung pondo, pero yung mukha nila nandoon sa tarpaulin. It is in public, in private, in humility, hanggat hindi, tuwa talaga ako sa mga taong kahit anong generosity nila, hindi pinapublicize. Walang press release. And they are giving it freely. Hindi yung, palagi na lang, yan na nga. Tapos yung zeal dito, who leads with zeal, diligence, earnest. Alam niyo bakit may earnest? Kasi may purpose. Kung wala kang purpose, you will not do things. You will not contribute. Bahala na lang kayo dyan. Pero yung zealousness, meron kang earnest desire. At you are putting yourself to serve. Ako na po bahala. Ako na po magliligpit. Mag-unahan po tayo magligpit. Di ba? Ang bilis nito. Pagtapos na, ginagawa namin, magliligpitan na. Siyempre, event. Ang dami. Tapos, uuwi na. Uwian sila lahat. Paano na yan? Pero kapag ikaw ay putting yourself to serve, ang bilis natatapos ang mga bagay-bagay. Next, cheerfulness. Yung meron kang joy na, di ba, masarap tumanggap. Pero di ba sabi, masarap din or mas masarap ang nagbibigay. Saan gusto mo?
Di ba? For a change. Giver ka. Hindi ka receiver forever and ever. Amen. Ang sarap nun yung sa puso mo, nag-pray ka, Lord, I want to be this time, next year, giver ako. Kasi lagi na ako nagre-receive eh. Alam nyo, God will honor that. You will just freely and cheerfully give. For by grace given to me, sabi ni Paul, by grace given to me, I say, tingnan nyo po yung sinasabi niyang grace given to me, siya ay may roong authority from God. Etong sinasabi ko sa inyo sa Romans, present yourself as living sacrifice to love and to serve others, is with God's calling for Him to command. And hindi lang siya yung co-office niya ang may command ng Diyos, kung hindi pati yung salita and His word with authority. Pero tingnan niyo yung tono. Anong sinabi niya? For by. Hindi niya siya, ako pastor ngayon ha. Ako pastor. Sundudan niyo ako. Hindi siya, siya mismo. For by grace. He exemplified what it is, how to bless other, how to love other, how to serve other. Meron siya kagad na may nakasabi na grace. Pero dito pa rin yan, makikita pa rin natin yung red flag. Not to think of himself more highly than he ought to think. Yan ang problema natin. Red flag na yan. Kapag ang sense of self natin, malaki pa sa buong daigdig. This is what I am saying, that he is the biggest guy he thinks he is. And act as the big guy. Pag hindi mo pinansin, hindi mo nabigyan ng upuan, lagot ka. Ang taas ng tingin niya eh. Sabi niya, do not think of yourself more highly than others. There is so much sense of humility in serving others. That is not to pride and conceit. In hope, we love one another truly. Anong sabi sa verse 9? Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, but be fervent in spirit. Serve the Lord. Red flag na naman tayo ulit dito. Let us be true. Kasi fake is everywhere. Grabe, diba? Huwag kayo pa buti hindi kayo na-scam ng in-order nyo. Yung cabinet nyo, 3,500. Dumating sa inyo, ganyan lang pala. Di ba para kung makaasta, magsalita, mag-post, parang totoong-totoo. Grabe, pag nakita mo yung makinarya ng mga fake news at fake groups, akala mo totoo, kaya kaiingat po kayo. Huwag kayong pindot ng pindot, at share ng share, napapatay kami, napapahamak. Kasi, fake is everywhere. Tandaan nyo, mas maraming fake na. O kaplastikan. Nananaig. And superficiality is trending. Huwag niyo sabing tapos na ang pagiging Christian. Okay na ang Sunday ko kasi nag-post ako ng verse ng Bible. Akala lang natin lahat, yung ends na mga ginagawa natin, pag superficial siya, that's it na. Nagbigay na ako, umattend na ako. But no, sabi niya, do not be loving or do things that is superficial. Tingnan niyo po. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, kahit sabihin pa, magsusunog ako ng katawan ko para mapakita niyo ang aking pagmamahal, but not have love, you gain nothing. So, pwede, alam niyo po yung listahan ng Corinthians 13, listahan niyo ng ginagawa sa loob ng simbahan.
Pwede naman magbida-bida. Anong iniintay? Bidahin nyo rin ako. The intention, the heart should be love in the truest sense of the word. Love, devotion to God. Pansinin man at hindi pansinin, ginagawa mo pa rin kasi ginagawa mo sa Panginoon. Alam man o hindi alam ng tao, gagawin mo kasi dahil to'y sa pagmamahal sa ating Panginoon. In hope, we love one another truly because love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Pwede namang makuha mo rito lahat ng gusto mo kasi nagmagaling ka, nagbida ka, ang dami mong followers. Hanggang dito lang yan. Hindi mo yan madadala sa langit kasi hindi ka doon pupunta. Di ba? Pagdating sa langit, ang ginawa natin na walang pag-ibig sa Diyos, susunugin yan. Only what's done for Christ will last. Tapos dito ka lang, nandito, ito lang, recognition lang dito. Who am I to present myself, my ambition, my dreams, and my name? But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him who does God's love abide in him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Kahit magbida-bida ka, kahit galingan mo ang pagpipreach, kahit magaling kang pastor mag-preach, pero sabi ng anak mo, dito na lang po tayo, Papa Pastor. Bakit? Dito ka lang po mabait. Sabi, it's nothing. Kailangan daw hindi lang sinasabi, ginagawa. Ang daming maraming nagsasalita. Pinopost, kulang na lang aksyon. Tingnan nyo ang encouragement uli ni Paul. Undo one another, outdo one another in showing honor. Ito kung competitive ka, maging competitive ka na sa pagmamahal. Unahan na tayo. Okay, magliligpad, hindi ako na. Huwag naman ganun ka-artehan. Sige, ikaw na, dito na lang ako. Pero outdo one another in worshiping God. Outdo one another in serving God. Outdo one another in serving other people. Kasi yung balagoong, siya na ganito, siya pa rin doon, siya pa rin ito, gumugulapay na yan. Tapos yung iba, chika lang ng chika, bida lang ng bida. Let us outdo one another in loving others, in serving the Lord. Anong sabi dito? Be fervent in spirit in serving God. Sa dynamic kong sinabi, on our own, di natin kaya magmahal. Alam natin, ang unang pumapasok agad sa isip mo, ako, para sa akin, ako. Naturally, even when we are Christians, yan. Pero alam niyo po ba? Only those whom the love of Christ constrain us to live for ourselves. Ang pag-ibig ng Diyos ang magko-constrain sa atin sarili maging makasarili. Rather, the love of God will give our heart to also love, understand, and serve others. Kung ikaw lang at ako lang, hindi natin magagawa to. Pero sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang ating puso at isip. To love and serve others in kailan? Nangangailangan pa ako. Ako nga dapat tinutulungan. Ako dapat ang inuunawa. Kung lahat tayo ganun ng ang sentimiento, hindi na tayo magtutulungan. Sino dito hindi nangangailangan? Sino dito kailangan ipag-pray? Lahat tayo nangangailangan. Kapag yun yung katwiran natin, walang magpe-pray. Walang magsuserve. But in difficult times, look at our verse once again. Rejoice in hope.
Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Tingnan niyo po yan, in tribulation. May hope ka. May patience ka para contribute to the needs of others. Pag-establish tayo kay God at pananampalataya at sa pag-ibig niya, yung rejoicing, yung patience, yung prayerfulness, and generosity during trying times, nagagawa yun. All these traits are present in serving others. Pag ibang tao ang gusto mong paglingkuran at iniisip mo, meron ka dapat light spirit. Masayahin. Bumabaw pag masayahin. Within you are having security in God. Diba, mahirap maglingkod sa panahon na mahirap. Magtitiis ka talaga. Mahating kapatid pero magtitiis ka. Yung oras na ibibigay mo, ititiis mo. Wala po kasing oras. Pag may oras, hindi ka magkakaroon ng oras. Kung hindi mo, i-patience. Mag-pray. It strengthens our weaknesses. It gives us generosity in heart, transforming when we pray, when we ask the Spirit of God to help us. To serve and to love and serve others, even sino pa raw? Kanina difficult times, ngayon difficult. Umpisa na tayo. Huwag yung katabi mo ha. Bless those who persecute you and bless and do not curse, di ba? Anong uso sa atin? Ginawa mo sa akin, gagantihan kita. That's the normal. And that's the most natural reactions of man. Paano kita pagpapalain? Ikaw nga ang aking bagantihan kita. Walang hindi papayag na hindi makaganti. Kaya nga nanginginig ako Di ba? What is our first reaction? Ako, pastor na, aminin ko. Sinipa mo ako, gusto ko rin sipain. Matapos kung lahat gawnawa, tapos yan pa. Di ba ang hirap? Ang hirap. Sinaktan ka, hindi ka gagante? Tao ka ba? Pero alam niyo po ba, sabi dito, pursue hospitality for others as the wickedness pursue them. May pinagdadaanan yan. Yung masama ang ugali, maraming naranasan na kasamaan yan. Kaya yun na siya. Yung pagtingnan mo, yung hugutin mo, bakit ba siya ganun? Di ba ang hirap? Pero, di ba? You extend help. Kasi nga may dinadaanan siya. Walang masayang tao ang nananakit ng iba. Kaya kung nananakit siya, mas kawawa siya. Kahit wala kang kasalanan, tapos ikaw pa sasaktan niya, kawawa ang taong yun. Kaya, keep understanding and hospitality. By the way, itong bless those who persecute you, kasama yan sa Sermon of the Mount. At pag Sermon at the Mount, we are talking about the upside-down kingdom. Si Kristo, radical yung kanyang tinuro. Kasi yung pananaw at sistema ng mundo, binaliktad ni God. Kaya kung sino ang nagpe-persecute sa'yo, pagpalain mo. That's the upside-down kingdom. That is the kingdom of God right here, right now, in our heart, in our perspective. Kaya upside down. Kasi kung anong takbo ng mundo, hindi mo yung gagawin. Kung nagagantihan ng mundo, nagyayabangan ng mundo, naglilider-lidera ng mundo, hindi ka ganun sasali. That's the upside-down kingdom. At anong sabi ulit? Doon sa Romans 12, verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ang tinitingnan nating standard ay ang gusto ng Panginoon, ang nararapat para sa Panginoon. Kaya hindi ka magko-conform, kaya siya upside down. Kung papunta ang mundo ganito, pag ganito ka.
Kung pababa yung mundo, paakyat ka, upside down. Di ba? Yan ang ating pag-asa. That's our hope. Kaya tingnan nyo, yung hope natin, hindi upside down. Kapag ang ating isip at puso ay tinuturuan ng Panginoon at sumusunod tayo sa salita niya at sa banal na spirito, pag tumitingin ka sa bless them who persecute you, hindi siya upside down. Di ba po? Hindi siya baligtad. Kasi ang perspective mo, perspective ni God. Di ba po, ang totoo, ang nakikita ng mata natin, convex, concave, pabaligtad. Ang totohanan, sabi ng siyensya, pabaligtad ang tingin, supposed to be. Bakit siya umaayos ng ganito? Kasi yung isip. Your mind tells you to go ng hindi upside down. Our heart, as written in the Sermon at the Mount, yun yung nagbabaliktad. The Word of God, binabaliktad niya yung akala ng buong mundo, yun yung tama, yung pabaliktad. Nilalagay niya sa ganitong tayo. But it is very difficult, it is the teaching of God. Sabing ganon, repay no evil for evil, but give thoughts to do what is honorable in the sight of all. Kanina outdo one another in loving others and serving God. Others also. Pero do what is honorable. Huwag mong gantihan ng kasamaan o dobling kasamaan yung binigay sa'yo. But do what is honorable in all sight. Kaya, when triggered to fight back, hold back. The respect of all Christians is a command and an encouragement in the Bible. Ang gusto ng Diyos, nire-respeto tayo. Kung pareho na lang din tayo na nagagantihan, katulad ng sinasabi ng mundo, hindi na tayo nagkaiba. Bakit? Sabi ng Diyos, panatiliin natin ang respeto bilang Kristiyano at bilang simbahan kasi wag kang obstacle sa sino man. Paano natin sila mailalapit sa gospel sa Panginoon kung ang ugali natin mas masama pa sa kanila? Kaya ang sabi ng Diyos, pangalagaan niyo ang ugali natin, ang pakikitungo sa iba, kasi tayo ay may misyon na irepresentante ang Diyos. If we pay back evil for evil, paano natin i-represent? Bubuhatin sila at ipapahayag sa kanilang mabuting balita. Pero if we kabaligtaran, alam nyo may aksidente kahapon, ang may kasalanan, yung isa, yung tricycle. Tapos alam nyo po, umiiyak na siya pagkatapos. Kasi hindi siya pinagbayad, So sobrang umamin na siya ng mali niya, hindi siya pinagbayad. Talagang ginastosan yung nandoon na pasaheros niya. Hindi siya inaway. Pinabalik sa kanya yung lisensya niya. Pagdating niya doon sa nagkita-kita sa umiyak na siya. He was touched by the gesture of the Christians to not pay back or evil for evil, but on the generosity. Ganun yung takbo ng isip, and the Lord and the world will see us differently. We serve difficult people. Sabi dito, sige na, ipasok ko na to. Nung una kasi sinasabi, vengeance is mine, di ba, sa upper verses. Pero dito, pag hindi ka nakikipag-evil, for by doing so, you will heap burning coals on his head. Nung sabi ko, Lord, para naman tong, di ba, na hindi kita aawayin, pero ang Diyos ang bahala sa'yo. Pero yung tonong ganun. Di ba, aminin natin, bahala ng Diyos sa inyo, alam ng Diyos, gumaganyan ka pa. Pero hindi ganun yung tono niya na. Ganito po siya. Kung ikaw ay may injustice na ginawa sa'yo, God is the righteous judge. Hindi ka lang naman, baka ikaw din may mali. So pag hinarap natin kay God, righteous siya. Ano ibig sabihin ng righteous? He is fair. Hindi porket pastor ka, mas kapapaboran ka ng Diyos. God is fair. Susunod, God is incredible in His ways. Sa paraan ng Diyos,
yung kabaitan na ginawa mo maging paraan para lumapit siya sa Diyos. Pero kung inaway mo, incredible ang way si God. At saka faithful si God in His promise. Pag nag-bless ka, pag nagpatawad ka, pag nagbigay ka, I tell you over and over again, God will bless you. He is faithful. Ang mga taong sumusunod sa Diyos, hindi bayad, pero ang Diyos ang nagiging seguridad nila, ang Diyos ang nagpapala sa kanila. That is the culmination of the Sermon at the Mount. But wait, may isa pa. Sorry po, may isa pa po. Sila kausap ka. But there's still a major difficult part of loving and serving others. Ano yon? In difficult times, mahirap yon. Difficult people, mahirap. May isa pa. Sino? Tayo. Ituro mo yung sarili mo. Ako. Sabi kaya ni Paul, do not be haughty. Never be wise in your own sight. Alam niyo po ba, ang self-sufficiency and lust for power and attention are strangely in those whom God has just forgiven and generously blessed. Pag makasarili ka, parang imposible, pinatawad lang tayo ng Diyos. Pinagpala lang tayo ng Diyos. Pero ikaw po ay, tayo po ang siyang selfish. Pinatawad na tayo ng Diyos, tapos we cannot pay response by also not being selfish. There is that tendency. Tapos pag nakalimutan daw natin ang grace and mercy, dito nangyayari ang awayan, ang kagatan, at hindi pag-uunawaan sa loob ng inyong relationship, sa bahay at sa simbahan. Balik lang tayo ulit sa spec naman. But God's sovereign rule of unity and order and His universal design of love are being challenged by whom? Yung araw nga hindi nakipag-contest kay God. Yung mga planeta nga hindi nag-contest kay God. Umiikot pa sila. Sige nga, makipag-contest sila. Magsabog-sabog sila doon. Pero sino ang nakipag-challenge kay God? Ang tao. Pag tinignan natin ulit kung gaano sila kaliit, alikabok. And yet they are the one challenging God's rule and call of command to love and to serve one another. Punta tayo sa brighter side. But humble and faithful service of every Christian, turo mo na yung isa't isa. And His her loving recognition of fellow members of God's body as all equal importance, who puts God's shining face and glory upon the visible church. Kung nagmamahalan ang bawat isa sa loob ng simbahan, ang glory ni God, nakikita yon. At hindi lang ng iba, offering comfort and encouragement to one another, and a steady invitation and admiration to the world na may Diyos na totoo. Kayo ang pag-asa ng Diyos sa bawat isa. If we are also willing to be the channels of God's blessing of love, provisions, patience, prayer, pag-asa ka nung taong dadaluyan, pinagdaluyan. Baka may taong ang iniintay lang ay ang pagtapik mo, pagtulong mo, prayer mo. Ikaw ang channel of blessing. At tayong lahat, ang mga Kristiyano, ang pag-asa ng Diyos sa buong mundo upang sila'y mag-honor kay God kasi ni-reach out natin sila at ginawang tagapagpanalig sa Panginoon. Nasa atin yun, binigay. Hindi nagpadala sa Diyos ng ng angel para mag-evangelize. Sino pinadala? Turo nyo si Bench. Joke lang. Ulit, finally, this is us.
We are just a speck in this universe and eternity. Yet, Jesus died. Yung mayabang na tao, speck lang sa buong kalawakan. Pero alam niyo pa ba? Nung nakapako si Kristo sa krus, ikaw ang speck ang nasa isip niya. And He died for that speck. Shall we all rise? Worship team. Babalikan ko lang po yung appeal ni Paul sa 12 verse 1. I appeal to you, brothers and sisters, to present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Jesus Christ. And this time, even as we sing the song, Sa'yo lamang, let this be our heart of offering and rededicating ourselves to God. Mahirap ipasok. Panginoon, ika'y dakila, natatanging nag-iisa. Panginoon, nagkaibigan, ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay-buhay iyong inalat, walang hanggan ay binigay. Panginoon ng kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sumagay.
Ikaw, Jesus, ang aming nagpapasang Panginoon. Panginoon, ang simbahang ito ay tinawag mo at muli sabay-sabay. Di man magkahawak ang aming mga kamay, pero isa ang sinasabi ng aming puso hanggang sa aming kaluluwa, hanggang sa espiritu namin, Panginoon, na hinawakan mo, ipinorm mo, inayos mo, tinatanganan mo ang nagsasabi, sa'yo lamang kami, Panginoon. We present ourselves in this body of Christ as a living sacrifice for your service. We separate ourselves for the service of God and the glory of God only. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Huwag kayo na kayo mag-aayos. Panalangin ko kayo kasi makakapag-input kayo ng todo kay God at makarman kung ang inyong mga pangangailangan at mga struggles ay pagpalain at pagunin ng Diyos. Panginoon, narito po kami lahat. Bukas na sisiglan. At nakikita po ang aming kahinaan, kakulangan, ang aming kabigatan, ang aming faith, ang mga aming inihiling